Kapapasok lang ng bagong taon nang isama si Julio ng kanyang kuya Darwin sa probinsya ng Negros Occidental. Yun ay para dalawin ng kanyang lolo, na nooy mag-isa na lamang sa buhay. Buwan ng Disyembre kasi kung kailan magpapasko ay pumanaw ang kanilang lola. Ang sabi ng ilan nilang kamag-anakan, namatay ang matanda dahil na rin sa sakit at katandaan. Naawa naman ang mga magulang ni Julio at Darwin kaya naman naisipan ng mga ito na ipadala ang dalawa para alamin ang kalagayan ng matanda. Ano bang itsura ni Lolo Goryo? Si Darwin lang kasi ang nakaabot sa matandang lalaki dahil bago pa man ipinanganak si Julio noon, lumipat na sila papuntang Maynila. Nung bata pa ako, kamukhang kamukha siya ni Papa. Ewan ko lang ngayon kasi 15 years ago na rin naman. Nasa jeep ang dalawa habang nag-uusap sila. Papunta na sila sa barangay kung saan naroon ang tirahan ni Lolo Goryo. Di ba, albularyo si Lolo Goryo? Oo, albularyo nga siya. Astig nga marunong siyang manggamot gamit lang yung mga dahon ng kung ano-anong halaman. Tapos, nung bata pa ako, wala ka pa nun nakikita ko si Lolo, gumagawa siya ng mga pangontra sa aswang. Ha? Pangontra sa aswang? Oo, si Lolo kasi dati lumalaban niya sa mga aswang kasama ng mga kumpare niya. Tandang-tanda ko pa nga noon Kwento ni Lolo, may sinunog silang aswang sa gubat. Lo, totoo palang aswang? Cool! Alam mo, mahirapan kang maniwala doon kasi sa Maynila ka na lumaki. Wala naman kasing aswang sa Maynila. Ang aswang sa Maynila yung asawa ni Mang Roberto. Yung pangit. Ay, aswang ba yun? Baka mukhang aswang lang. Mismo. Mananahimik na sana ang dalawa dahil malapit-lapit na sila. Pero bigla namang nakisabat sa kanila ang driver ng jeep na nasa tabi lang din nila. Aswang baka mo? Nako, meron yan dito. Napatingin ng magkapatid sa driver na seryoso at abala sa pagmamaneho. Noong Disyembre lang may namataang mga aswang dito. Mag-inang aswang. Wala namang naiulat na may sinaktan o biniktima sila. Pero nakakabahala kasi. Bumabalik na naman sila. Baka mamaya niyan naghanap lang pala sila ng tsepo para mambiktima. Hindi na nakasagot pa ang dalawa. Hindi rin kasi naman nila ugali ang kausapin ng mga di nila kilala. Makalipas ang halos 20 minutos ay nakarating na rin sila. Pagbaba nila sa bukana ng barangay, napatingin si Darwin sa paligid. Malaki na kasi ang ipinagbago ng barangay na yon. Ang mga dating bakanting lote ay napagtayuan na ng kabahayan. Mukhang probinsya pa rin naman ang estilo ng lugar, pero mas dumami na ang ilaw ng mga poste. Layo-layo pa rin ang mga bahay, pero halos lahat puro sementado na. Bakit kuya? Anong problema? Dami nang nagbago. Nakakamiss din pala rito. Sa 15 years na nawala ka dito, malamang sa malamang marami talaga magbabago. Ay, nandito pa kaya si Maricel? Nagsalubong ang kilay ni Julio. Yung kasi ang unang pagkakataon na nagbanggit ng pangalan ng babae ang kuya niya. Mula nang maging broken-hearted kasi yon, parang naging mailap na si Darwin sa mga babae. Maricel? Sino na naman yan? Si Maricel, kababata ko rito yun. Siya ang palagi kong kalaro dito nung bata pa ako. Magandang bata yun si Maricel. Malamang maganda rin yun ngayon, lalo na magkaedad siya. Sus, curious ka lang kung anong itsura niya ngayon Kunwari ka pang namimiss yung tao. Tangik, totoo miss ko na siya. Mula nang umalis kami rito, nawala na talaga ako ng koneksyon sa kanya. Hindi pa naman kasi uso yung cellphone dati. Ay, tara na nga. Baka hinihintay na tayo ni Lolo. Hindi alam ni Lolo na pumunta tayo dito, no? Sana maalala niya pa ako. Naglakad na ang dalawa papasok sa barangay. Sa kanilang paglalakad, may mangilan-ngilan silang nakakasalubong. Ang mga yun ay nagtataka. Alam ng mga yun na hindi sila taga roon. Ganun pa man, hindi na lamang nila yung pinansin. Mas binilisan nila ang lakad dahil nangangalay na sila sa maleta. Maraming gamit silang dinala dahil magtatagal sila ng halos 1 buwan.
Sinamantala na kasi nila na bakasyon si Julio sa eskwela, habang kakaresign lang din ni Darwin sa trabaho. Ayun ang bahay ni Lolo. Astig, nandun pa rin pala yung puno ng sampalok. Wala nang 10 metro nang makita nila ang bahay ni Lolo Goryo. Bago sila makalapit doon, isang ginang ang humarang sa kanila na may hawak pang walis tingting. Bakit po? Masuring tiningnan ng ginang ang mukha ni Darwin. Mga ilang sandali lamang ay sumilay ang ngiti ng ginang. Win, Diyos ko po, ikaw na ba yan? Nagkatinginan muna si Darwin at Julio. Hindi kasi talaga maalala ni Darwin kung sino ang ginang na yon. Ako ito, si Feliz, ang nanay ni Maricel, yung nagpapaligo sa'yo noong tumaay ka sa salawal mo. Muntik nang matawa si Julio sa narinig niya. Buti na lamang ay nakapagpigil siya. Samantalang si Darwin naman ay nasa mid. Hiyang-hiya siya dahil sa dami ng alaala na mauungkat, yung pa talagang nakakahiya. Tita Feliz, ikaw na ba talaga yan? Oo, ako na ito. Nakakatampo ka ha? Porke ba tumaba na ako hindi mo na ako makilala? Ay naku, hindi naman po sa ganun. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi napapadpad dito . Kumusta na po pala kayo? Eto, ayos naman. Napagawa na rin namin ang bahay namin. At saka lahat ng anak ko napagtapos na rin namin. Ayos naman kami mag-asawa. Malusog. Sa awa ng Diyos walang sakit na dumarapo sa amin. Siniko ni Julio ang kanyang kapatid. Sumenyas ito at inginunguso ang ginang. Kuya, tanong mo na. Nahiya ka pa Nadakon tingin ang ginang kay Julio. Sino naman itong gwapong ito? Kapatid mo ba ito? Opo. Kapatid ko po siya. Bunso. Sus ko, napakagwapo naman. Manang-mana sa tatay. Ay nako iho, baka hindi mo alam, yung papa mo, sobrang gwapo noong araw. Isa nga ako sa nagkagusto sa papa nyo noon Kaso mas maganda ang mama nyo kaya nanahimik na lang ako. Ano nga palang pangalan mo iho? Julio po. Julio na lang po tawag nyo sa akin. Sige, Julio. Nako, maginoong pangalan yan Aling Feliz, may tatanong daw po si kuya Ano? Itatanong? Ano naman yan Huwag lang mat. Ako'y walang utak pagdating sa mat. Hindi po. Wala naman po Baliw lang po yung kapatid. Uy, kumusta raw po daw si Maricel? Yun ang sabi niya. Yun ang gusto niyang itaaray. Kinurot pa ni Darwin si Julio. Pero wala na siyang nagawa dahil nasabi na yun ang kapatid niya. Ay, oo nga pala. Kalaro mo nga pala yung panganay ko, si Maricel. Ayun, nagtatrabaho na. Mamayang gabi pa ang uwi nun. Huwag ka mag-alala. Kapag nasa bahay na siya sasabihin ko kaagad na nandito ka ulit. Teka, parang may nakalimutan ako. Teka, ano nga ba? Halanak ko. Yung sinaing ko. Sandali lang Nako, uuwi muna ako sa amin. Mayroon nga pala ako nakasalang na sinaing. Masusunog na yon. Dali-daling naglakad si Aling Feliz paalis. Napailing na lamang ang magkapatid. Ganyan talaga kasi kapag magwalis yan si Aling Feliz noon pa man Kawawalis niya, hindi niya namamalaya na malayo na siya sa bahay nila. Ultimong sinaing nakakalimutan na. Puntahan na nga lang natin si Lolo Goryo. Sabik na akong makita si Lolo Naglakad na ang dalawa patungo sa bahay na matanda. Nang makarating sila sa harap, naramdaman agad ni Dario ang lungkot. Nakaramdam siya ng awa para sa kanilang lolo. Alam niya na nahihirapan si Lolo Goryo dahil na rin nawala na ang kanilang lola. Nandiyan ba si Lolo? Parang wala naman Tara, pasukin na lang natin. Pahirapan nilang itinulak ang kahoy na gate dahil bumaon na ito sa natuyong lupa. Lolo Goryo! Lolo Goryo! Nandito po ang mga gwapo niyong apo! At yung tumahay po sa salawal! Uy! Para tong timang talaga. Wala pang 5 minuto ay bumukas na rin ang pintuan. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok, bigote at balbas ang lumabas. May hawak itong tungkod at may mga burloloy pang nakasabit sa katawan. Tumingin sa kanila ng seryosong matanda. Sinuri silang dalawa mula ulo hanggang paa.
Sino kaya? Nawala ang ngiti nilang dalawa nang mapagtanto na hindi na nakakakilala si Lolo Goryo. Lolo Goryo, ano po? Ako po si Darwin. Yung una niyo pong apo, yung pinakagwapo. Lumapit pa ng bahagya ang matanda. Apo kong pinakagago. May apo ba akong gago? Sino? Lo, ang ibig kong sabihin ay magandang lalaki po. Apo ninyong magandang lalaki. Ang unang apo na panganay ho. May apo nga ako. Pero ano ang sinasabi mong pang-anay? Anong anay? Sino kinaanay ha? May anay ka na ba sa utak? Nako, kayong kabataan talaga wala nang mga respeto sa mga nakatatanda. Muling pumasok ang matanda sa loob ng bahay at padabog na isinara ang pinto. Kuya, bungol pa si Lolo? Oo, bingi si Lolo. Pero wag ka mag-alala. Alam ko kung papaano siya makakausap na maayos. Kailangan ko lang banggitin si Lola sa mga sasabihin ko. Ibig mo sabihin, malinaw ang pandinig niya kapag kasama sa sinasabi mo si Lola? Mismo. Kaya akong bahala. Nakangiting kinatok muli ng dalawa ang pintuan. Malakas ang bawat pagkatok nila dahil mahina ang pandinig ng matanda kapag nasa loob ito ng silid. Wala pang isang minuto ay nagbukas muli ang pinto. Galit na ang mukha ni Lolo Goryo. Ano bang problema nyo kabataan kayo? Hindi nyo ba alam na nakakaabala kayo ha? Nasa aktong hahampasin na ni Lolo Goryo ang dalawa nang magsalita si Darwin. Ay Lo, apo po ako ni Lola Puring. Napatigil ang matanda. Dahan-dahan itong ibinaba ang tungkod. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Apo ka ni Puring. Ibig sabihin apo rin kita. Oo nga po Lo, ganun nga po. Apo ako ni Lola Puring, kaya apo nyo na rin po ako. Ako po si Darwin, yung paborito nyo pong apo. Ay nako, ikaw na pala yan apo. Ang laki-laki mo na. Mabuti naman at napasyal ka rito. Ay teka, bakit may kasama kang alalay? Nawala ang ngiti ni Julio sa sinabing yun na matanda. Ay Lo, si Julio po yan, apo rin po ni Lola Puring. Kaya apo nyo rin po. Nung umuwi kasi kami sa Maynila, naglabing-labing sila papa at mama. Tapos, nabuo po siya. Apo rin ito ni Puring? Opo, kaya apo nyo rin po siya. Ay nako, kagwapo naman bata ito. Kamukha ko yata ito Ay, anong pangalan mo? Ang pangalan ko po ay Julio. Ano ka mo, Kalyo? Ikaw si Kalyo? Sumenya si Darwin kay Julio para ulitin ang sinabi nito. Ay, ang ibig ko pong sabihin, Julio po ang pangalan ng bunsong apo ni Lola Puring. Julio! Ikaw palang sinasabi nilang apo ko na hindi ko na nakita. Masaya akong nandito ka, Julio. Ay, mabuti pa'y pumasok na kayo. Dali, pasok, pasok. Kuya, ang hirap naman ito. Nakakarindi kong lagi namang isasama yung pangalan ni Lola sa usapan. Huwag ka mag-alala. May mga pagkakataon naman na hindi bingi si Lolo Goryo. Babanggitin mo lang ang pangalan ni Lola kapag nabingi na siya. Pero kung hindi naman, kahit wag na. O tara na, pasok na tayo. Napapailing na lamang si Julio. Hindi niya inakala na may ganong klaseng pagkabingi pala. Sa buong buhay niya, si Lolo Goryo pa lang ang nakakatagpo niya ng ganon. Sumapit ang gabi at nagkaroon ng kaunting kwentuhan ng tatlo. Mabuti na lang din at pansamantalang hindi sumusumpong ang pagiging bingi na matanda. Ang pagiging bingi kasi ni Lolo Goryo ay nakadepende rin minsan sa mood nito. Kapag masaya si Lolo Goryo, tila ba lumilinaw ang kanyang pandinig. Nasarapan ba kayo sa niluto ko mga apo? Nako, recipe yan ng inyong Lola Puring. Ay, ang sarap po Lo. Walang kakupas-kupas. Nakakamiss talagang tumira dito. Oo nga pala. Hanggang kailan ba kayo rito? Hanggang katapusan po kami Lo. Bali parang mga 1 buwan. Katapusan? Paano ang pag-aaral nitong si Julio? Lo, bakasyon na po namin Napaaga po kasi ang bakasyon namin dahil mas maaga rin nagsimula ang klase namin nung nakaraang taon. Gawa nga po ng sunod-sunod na kalamidad dito sa bansa natin. Ay, ganun ba? Di mas matagal ko kayong makakasama.
Sigurado na ba kayo? Kasi ako, nababahala ako para sa inyo. Alam nyo naman na albularyo ako, hindi normal ang buhay ko. Ay, bakit Pulo? May problema ho ba kayo? Nagsalok muna ng tubig sa baso ang matanda. Ngumiti ito ng papilit. Ano kasi? May mga kalaban kasi ako na dapat mapuksa. Nagbago ang reaksyon ng magkapatid. Nawala sa kanilang muka ang ngiti at napalitan ito ng pagkabahala. Ibig niyo po bang sabihin may kaaway kayo, Lo? Kaaway? Opo, as in kaalitan, enemy. Ay oo, meron nga. Pero hindi sila basta pangkaraniwan. Kaya ako nababahala kasi baka kayo madamay. Sandali lang Pulo. Ano po bang kaaway ninyo? Hindi Santo Niño ang kaaway ko. Ano ka ba? Bakit ka naman mga away ng Santo Niño? Ay, ibig ko pong sabihin, alam ba ni Lola Puring na may kaaway kayo? Ano po ba kaaway ninyo? Huminga ng malalim ang matanda at napasandal sa upuan. Bumuga ito ng hangin sandali at bumakas ang lungkot sa muka. Ay, walang alam si Puring dito. Dahil nang nawala siya, doon palang nagsimula ang lahat. Kinuha nila ang tanging yaman na iniwan sa akin ng asawa ko. Kailangang magbayad sila. Kailangang magbayad ang mga aswang na yon. Sa pagkabigla ay muntikan ng matapon ni Julio ang bote ng tubig na nasa lamesa. Buti na lamang ay agad niya itong nahawakan. Aswang? Sigurado ba kayo, Lo? Tumango ang matanda. Ano po bang ginawa nila kay Lola Puring? Akala ko ba sa sakit siya namatay? Sa sakit naman talaga namatay si Puring. Pero pinagnakawan pa nila ang lola ninyo kahit napatay na ito. At yun ang dapat kong maibalik. Para bago man lang ako mawala sa mundong ito, masaya akong sasalubong sa kanya sa langit. Kayamanan? Yun ang kinuha nila? Teka, bakit naman nila yung kinuha? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang kailangan kong mabawi ang yaman na yon. Kung kinakailangan na ubusin ko silang lahat ay gagawin ko. Bumuntong hininga ang matanda. Nag-aalala naman ang magkapatid sa sinabi ng kanilang lolo. Matanda na kasi si Goryo. Malakas-lakas pa naman pero siyempre, di hamak na mas malakas sa kanya ang mga aswang na sinasabi nito. Bukod pa roon, mukhang mag-isa lang sa laban ng matanda. Kaya naman, iniisip ng magkapatid na nasa peligro ang buhay ng kanilang lolo. Lo, total, nandito na rin naman kami. Pwede ka naman naming samahan di ba Julio? Oo Lo, tama si Kuya. Samahan? Ako, sasamahan nyo sa laban. Sigurado ba kayo delikado nga ang bawat lakad ko? Hindi naman po namin kayo pwedeng pabayaan Lo Nandito na rin naman kami, di tutulungan ka na lang namin. Basta Lo, sabihin nyo lang po sa amin kung ano yung pwede namin magawa. Ito talagang mga apo ko. Manang-mana sa tatay nila. Sige. Basta, wag nyo na lang ipaalam sa tatay nyo ang tungkol dito. Siguradong magagalit yon sa akin. Pumayag naman ang dalawa sa kagustuhan ng kanilang lolo. Matapos ang pag-uusap na yon, ay inayos na muna nila ang kanilang mga gamit. Pagkatapos ay sandali silang nagpaalam sa matanda. Lumabas sila para abangan si Maricel na uuwi. Tumambay ang dalawa sa tapat ng bahay ng babae. Nakaupo sila sa nakatumbang katawan ng puno. Kanina pa tayo naghihintay dito, Kuya. Mag-aalas 9 na, wala pa rin yung Maricel na yan. Bakit kasi hindi mo tinanong kung anong eksaktong oras ng uwi? Baka mamaya, alas 12 na pala. Mukha na tayong tanga dito. Ang arte mo naman. Umuwi ka na lang kaya kung naiinip ka na. Ikaw naman itong nagpupumilit na sumama rito Ay naku naman, pambihira naman Nabuhayan ng loob si Darwin nang makita ang babaeng si Maricel na naglalakad ng mabilis. Kahit na ibang-iba na ang itsura ng babae, ramdam na ramdam ni Darwin na yun nga ang kanyang kababata. Tumayo si Darwin dahil sa pagkasabik. Tinawag niya si Maricel pero tumingin lang sa kanya ang babae.
Nagmamadali ang babae na makapasok sa gate at hindi siya nilapitan. Scene zone ka lang pala eh. Tangix, baka kasi hindi ako namukaan. Alam mo naman, 15 years na kaming hindi nakikita, di ba? Kung sa bagay. Pero napansin mo, nagmamadali siya? Hindi kaya natatay na? Binatukan ni Darwin ng mahina ang kapatid. Loko ka. Aray ko naman. Pero seryoso talaga kuya. Mukha siyang takot na takot eh. Baka may sumusunod sa kanya. Yun nga rin ang iniisip ko. Di bale, bukas ng umaga, pupunta na lang ako sa kanila. Itatanong ko sa kanya kung anong problema. Mabuti pa nga. At na makapagpahinga na tayo. Ang layo kaya ng biyahe natin. Dismayadong umalis na lang ang dalawa sa tapat ng bahay nila Maricel. Dahil wala naman silang napala, ay minabuti na lang nila na ipahinga ang kanilang sarili. Matapos isara ang pinto at mga bintana sa baba, umakyat na rin sila para makahiga. Up and down ang bahay ng kanilang lolo. Yari lang sa kahoy pero nakabarnis at floor wax naman ang sahig. Wala kang makikitang bulok kahit kahoy lamang yon. Talagang alagang-alaga ni Lolo Goryo ang bahay. Kaya naman kahit hindi yun sementado ay komportable pa rin ang magkapatid sa kanilang tinuluyan. Totoo ba talaga ang mga aswang kuya? I mean, kung totoo sila, paano sila nabuhay sa mundong ito? Nakahiga ang dalawa habang magkatabi at nakatingin lamang sa kisame. Hindi ko rin alam kung saan sila nagsimula eh. Mas curious pa ako sa sinabi ni Lolo Goryo na yaman ni Lola. Ano kaya yun at bakit kinuha ng mga aswang? Ala siguro. Baka yung alas na yon dating pagmamayari ng mga aswang. May ganyan ako nabasa sa libro dati. At saka doon sa YouTube, narinig ko parang may ganyang kwento si Kabanong eh. Huy, ano ka ba? Hindi naman fiction story ang buhay ni Lola, no? Ay nako, matulog na nga lang tayo. Nagsaklob na lamang ng kumot si Darwin at nauna na ring nakatulog. Malamig ang klima sa probinsyang yon. Hindi sanay ang magkapatid kahit pa naka-aircon naman sa bahay nila sa Maynila. Ibang-iba kasi ang lamig sa lugar ng Negros. Dahil doon, paputol-putol tuloy ang tulog nilang dalawa. Nang hindi na makatiis si Darwin, ay bumangon siya. Pagtingin niya sa orasan ay 3:00 na pala ng madaling araw. Dahil hindi na rin siya makabalik ng tulog, naisipan niyang mag-init na lang ng tubig para magtimpla ng kape. Pumunta siya sa kanilang bakuran para magpaapoy sa lutuan. Matapos siyang magpaapoy, may isang matandang lalaki naman ang napadaan. Bigla itong huminto at tumarap sa kanilang bakuran. Naintriga si Darwin, kaya naman tumayo siya at nilapitan na matanda. Ano hong kailangan nyo? Sino ka at bakit ka nandyan? Apo po ako ni Lolo Goryo at Lola Puring. Kayo ho, sino ho kayo? Apo ka pala. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Huwag kang makikialam. Ho? Anong makikialam? Makikialam saan? Hindi na nagsalita ang matanda. Naglakad na rin ito paalis. Balak pa sanang sundan ni Darwin ang matanda pero hindi niya maiwan ang kanyang pinapainit. Problema nun. Ano yung baliw? Nang nakapagpainit na ng tubig ang lalaki, ay nagtimpla na rin siya ng kape. Tumambay siya sa may upuan sa gilid ng kanilang bahay. Habang nagsiselfone, ay palagok-lagok siya ng kape. Maya-maya lamang, naririnig niya ang kanyang Lolo Goryo sa loob. Nagsasalita yon kahit na natutulog. Kaya naman, pinuntahan ni Darwin ang matanda para mas pakinggan ang sinasabi nito. Ibalik nyo sa akin ang kayamanan ng asawa ko, mga aswang kayo! Hindi nyo ako matatalo! Kahit magsama ka pa ng maraming angkan, Rodrigo! Ha? Rodrigo? Sino naman yun? Matapos magsalita ng matanda, ay humihilik na ito muli. Nakita naman ni Darwin ang mga papel na nasa maliit nitong lamesa. Nang basahin niya yon, nakita niya ang tila mga formula sa paggawa ng mga gamot. Pero ang mas nakapukas ng kanyang atensyon ay ang tila espada na nakasabit sa dingding. Kakaiba ang disenyo ng espadang yon. May katawan ng dragon sa hawakan, habang sa mismong talim naman ay may nakaukit na pangalang Darang Sileda. Wow, astig nun ah.
Hahawakan sana ni Darwin pero gumalaw ang kanyang lolo. Dali-dali na lamang siyang lumabas ng silid na matanda at pinagpatuloy ang pagkakape sa tapat. Pasikat na ang araw nang maisipan ni Darwin na lumabas. Nakaramdam na rin kasi ng gutom ang binata. Maghahanap siya ng pang-almusal nilang tatlo. Kahit na matagal-tagal na rin ang nakalipas, kabisado pa rin niya ang daan. Naroon pa rin ang tindahan ng tinapay na dati niyang binibilhan ng pandesal. Pero iba na ang nagtitinda. Habang bumibili, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa likuran. Tinawag siya nito at agad naman bumilis ang tibok ng kanyang puso. Darwin, ikaw na ba yan? Ha? Oo. Ako na nga. Maganda ka pa sa umaga. Nagkalaglaga ng mga pandesal na inabot sa kanya ng ale nang yakapin siya bigla ng dalaga. Dahil wala pa naman daw 5 minutes na nahulog ito, pareho nilang pinagdadadampot ang mga pandesal. Pasensya ka na, natapon pa tuloy yung mga pandesal. Masyado lang talaga akong excited na makita ka. Sinabi kasi sa akin ni Mama kanina na nandito ka raw ulit. Ha? Ganun ba? Grabe, ang laki mo na. Hindi ko nakala na after how many years makikita tayo ulit. Masaya rin ako na makita ka. Alam mo, actually, nagkita na tayo kagabi sa tapat ng bahay niyo eh. Ay, ikaw ba yun? Oo, ako yun. Kaso, nagmamadali ka yata kagabi kaya hinayaan na lang kita eh. Lumitaw agad ang pagkabahala sa mukha ni Maricel nang may maalala. Nahalata namang kagad ni Darwin yon. Ay, may nasabi ba ako mali? Wala naman. Naalala ko lang kasi yung nangyari kagabi. Oo nga pala. Ano ba nangyari at bakit mukhang takot na takot ka kagabi? Lumunok ng laway ang babae. Humugot ito ng malalim na paghinga bago nagsalita. Nahirapan kasi ako makasakay kagabi kaya nilakad ko. At habang naglalakad ako, may sumusunod sa akin matandang lalaki. Hanggang doon sa kanto namin. Nakasunod siya eh. Grabe, takot na takot ako. Akala ko sa bayan lang may mga stalker eh. Dito rin pala sa atin. Ano ka mo? Matandang lalaki? Teka, namukhaan mo ba? Hindi eh. Madilim eh. Isa pa, minsan lang naman akong lumingon. Nararamdaman ko lang na sinusundan niya ako. Basta, parang nasa edad 70 na yata. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero pakiramdam ko, aswang ang matandang yon. Nagsalubong ang kilay ni Darwin. Paano mo naman kaya nasabing aswang yon? Mula nang magka-graduate ako ng college, siguro 2 beses sa isang buwan, may nararamdaman akong naaligid palagi sa bahay namin. One time, napatunayan kong aswang yon nung lumabas ako ng madaling araw para umihi. Nakita ko na nasa taas siya ng bubong namin. Nakatingin pa sa akin. Sinabi ko naman kina Mama kaso ayaw naman nilang maniwala. So, inaaswang ka pala talaga? Bakit naman kaya? Yun nga rin ang di ko alam eh. Gusto ko na nga magsumbong kay Mang Goryo sa lolo mo. Kaso, natatakot ako kasi baka isipin ng angkan ko na baliw ako. Alam mo naman ang mga yun, hindi sila naniniwala. Kahit nga kay Mang Goryo, ayaw nilang maniwala na nakakapanggamot siya eh. Gusto mo, tulungan kitang sabihin kay Lolo? Pwede ba yun? I mean, hindi naman nakakaabala sa'yo? Ay hindi naman no. Natigil lang ang kanilang pag-uusap ng may lalaking magsalita at nag-aalburuto na pala. Pwede ba malis na kayo dyan? Kung tapos na kayong bumili. Hindi yan tambayan na magsyota ha. Tindahan ng tinapayan. Alis nga. Kakairita tong mga to oh. Agad na tumabi si Darwin at Maricel. Nagiwalay muna ng landas si Darwin at Maricel nung umagang yon. Nagkasundo na lamang sila na susunduin ni Darwin ang babae sa trabaho nito sa bayan. Nang sa ganon ay malaman talaga ni Darwin kung susundan naman si Maricel ng sinasabi nitong aswang. Nang makauwi na si Darwin ay sobrang saya naman ito dahil nakapag-usap sila ng babae. Hindi mawala-wala sa isipan nito ang magandang mukha ni Maricel. Sa mga lumipas kasing taon, mas lalong gumanda pa ang dalaga. Uy, para kang tanga dyan. Bakit mong iningitian yung pandesal? Dahil ang pandesal na ito ay simbolo ng kagandahan ni Maricel. Biglang kinuha ni Julio ang pandesal
at walang habas itong nilapa. Nanlaki na lamang ang mata ni Darwin sa ginawa ng kapatid. Nakausap na pala yata kayo eh. O bakit? May problema ba? Di ba dapat sobrang saya mo? Bakit parang hindi ka yata masaya? Masaya naman ako, kaso nga lang, nag-aalala ako para kay Maricel. May connect ba yan sa kagabing nakita natin na takot siya? Oo, nasabi niya kasi sa akin kanina na may sumusunod daw sa kanyang matanda. At hindi lang yun matagal na pala niyang nararamdaman na parang may umaali-aligid sa kanya. At ang sabi niya pa, aswang daw yun. Natawa ng mahina si Julio. Yan. So legit na pala talaga yung aswang na yan, ano? Legit nga, kulit nito. Di kung legit, dapat sabihin na natin kay Lolo para matulungan siya. Kaya nga mamayang gabi ay susunduin ko siya sa trabaho niya. Tapos, diretso kami rito sa bahay. Kailangan ba naming umalis ni Lolo rito para Para mag-anuhan kayo? Uy, siraulo ka talagang bata ka Kakausapin nga si Lolo tapos aalis kayo. Tsaka anong sinasabi mong anuhan? Magkaibigan pa lang kami wala pang something. Doon na rin naman yun papunti. Bakit mo pa patatagalin? Kumbaga sa trabaho, pwede ka na mag-cash advance. Ay nako, iba rin talaga yung utak ng mga teenager ngayon kaysa sa adult na katulad ko. Ay nako, bahala ka. Basta mamayang gabi, maglinis ka rito kasi may bisita tayo. Mabilis na dumaan ng mga sandali. Sumapit na ang gabi at naghanda na rin si Darwin para sa kanyang lakad. Tamang pormahan lang ang sinuot niya. Takot siyang ma-hold up at mapagkamalang mayaman. Sige na po, Lo. Ako ay aalis na. Susunduin ko po si Maricel. Susundutin mo si Maricel? Halos sumakit ang tiyan ni Julio sa katatawa ng marinig yun. Hindi po, Lo. Si Maricel po, kababata ko. Pupuntahan ko po siya sa trabaho at dadaling ko rito para makausap kayo. May itatanong lang May itatalong. Nako, masarap ang talong kapag inadobo. Lo, katulad ng pagsundo nyo kay Lola Puring, susunduin ko rin po si Maricel. Dadaling ko siya rito sa bahay. Gaya ng pagtanan nyo kay Lola Puring. Susunduin mo si Maricel at may itatanong siya sa akin. Ganun ba? Ayun po, ganun po, Lo. O sige aalis na ako. Sige, mag-iingat ka. I-text mo si Julio kapag may problema. Lo, ano po bang problema sa tenga nyo? Anong tanga? Ako tanga? Wala kang galang Hindi po ganun ang sinabi ko. Napailing na lamang si Darwin at naglakad na rin palabas ng bakuran. May napadaan na tricycle at agad din naman siyang nakasakay. Nasa 15 minutos lang naman ang biyahe patungong bayan. Natuntun naman niya ang factory na pinapasukan ng babaeng si Maricel. Habang naghihintay sa labas, bahagya siyang nagtago sa gilid ng poste nang makita ang kahina-hinalang matandang lalaki. Nakatayo yun sa kabilang kalsada. Tulad niya, tila hinihintay din ng matanda si Maricel. Siguro ito yung sinasabi ni Maricel. Lalapitan na sana ni Darwin pero bigla na lang yun nawala nang may mapadaan na sasakyan. Nawala? Kahina-hinala naman yun. Posible naman. Itinuon na lamang ni Darwin ang kanyang atensyon sa paghihintay. Makalipas lang ang isang oras, nakita na rin niyang lumabas si Maricel. Nilapitan din naman siya nito at sabay na silang pumara ng tricycle. Maraming salamat, Darwin. Pasensya na talaga sa abala, ha? Magkatabi ang dalawa sa loob. Masyadong maliit ang upuan kaya halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Walang anuman. Para namang hindi tayo magkaibigan yan Napangiti na lamang si Maricel. Sa kalagitnaan ng biyahe ay kung ano-ano na ang kanilang napag-usapan. Binalikan nila ang mga alaala nung sila ay mga bata pa. Ang kaso nga lang, sa kasagsagan ng biyahe ay bigla na lamang pumutok ang isang gulong ng tricycle. Mabuti na lang ay nahinto kagad ng driver dahil kung hindi, siguradong maaaksidente sila. Manong, anong naging problema? Malas! Sino ba kasing naglagay ng 2x2 na may mga pako sa kalsadang ito? Nakakainis naman! Nakita nila na nakadikit ang 2x2 sa gulong.
Wala ba kayong ekstrang gulong dyan? Kahit ako na lang po magkakabit, marunong naman po ako. May nakikita ka bang ekstrang gulong? Eh di ba wala? Ibabalik ko na lang ang kalahati ng binayad nyo at maglakad na lang kayo. Nako, pasensya na ha. O eto. Pagtanggap ng dalawa sa pera ay naglakad na rin sila paalis. Bago sila makalayo, may pahabol pang sinabi ang driver. Huwag kayong hihinto sa unang kanto na madadaanan nyo ha, kahit na anong mangyari. Hindi na lamang pinansin ng dalawa ang sinabi ng lalaki. Kahit hindi komportable sa gilid ng kalsada, ay tiniis na lamang nila. Huwag ka matakot, kasama mo naman ako eh. Kapag may naramdaman akong sumusunod sa'yo, akong bahala. Sasapakin ko kaagad yung muka. Nakakatuwa ka naman, ang tapang mo pala. Siguro basagulero ka sa Maynila, no? Ha? Basagulero? Hindi naman. Sadyang handa lang akong gawin ang lahat sa mga taong mahalaga sa akin. Nakakahanga ka naman pala, nilalang. Sabay na napalingon ng dalawa sa kanilang likuran dahil sa boses na matandang yon. Medyo maliwanag ang parting yon dahil sa pose ng mga ilaw, kaya naman nakilala agad ni Darwin yon. Sandali, ikaw yung matanda na nakausap ko sa tapat namin, di ba? Magkakilala kayo? Hindi ko siya kilala, pero nakausap ko siya. At sabi pa nga niya sa akin wag daw ako makikialam. Bakit? Kilala mo ba siya? Umiling-iling ang babae. Hindi, pero... Pero ano? Pero ano? Pamilyar yung presensya? Ganon ba, iha? Parehong kinabahan na si Darwin at Maricel nung mga sandaling yon. Nagsimula na silang mag-isip kung papaano sila makakaalis sa sitwasyon na yon. Sabihin mo, ikaw ba ang sumusunod sa akin? Tumawa ng mahina ang matanda. Ramdam nila sa tawang yon na parang may ibang gustong sabihin. Dahil doon, dahan-dahan ang umatras ang dalawa. Pero sumusunod pa rin sa kanila ang matanda. Paano kung sabihin kong oo? Huwag ka matakot, Maricel. Kasama mo ako. Aswang yan! Tama! Isa akong aswang! Sa takot ay tila hindi makagalaw ang magkaibigang Darwin at Maricel. Napako ang kanilang paa sa lapag nang dahil sa labis na takot. Nang lumapit sa kanilang matanda, hinaplos nito ang pisngi ng babae. Maging si Darwin ay walang magawa. Hindi niya maigalaw na maayos ang kanyang kamay. Hindi rin gumagana sa katinoan ang kanyang utak. Huwag kang mag-alala, Puring. Hindi pa kita kukunin ngayon. Pero ilang araw na lang ay kaarawan ko na. Ang araw ko kung kailan tayo mag-iisang dibdib. Bago umalis sa matandang lalaki, ay may sinabi pa ito sa babae. Araw-araw at gabi-gabi pa rin kitang susundan. Kung sino man ang makikita kong kasama mo, papatayin ko. Sa ngayon, bibigyan ko ng pagkakataong mabuhay itong kaibigan mo. Ganon kita kamahal, Puring. Naglakad na palayo ang matandang lalaki. Naiwang gulong-gulo si Darwin at Maricel. Nalilito si Darwin kung bakit Puring ang tawag nito kay Maricel gayong matagal nang patay ang kanyang lola. Nang may masmasan at matauhan, dali-dali na silang tumakbo paalis. Sa sobrang takot at kaba, hindi na nila namalayan na sobrang layo na pala na kanilang itinakbo. Nakauwi sila ng kanilang barangay nang hindi nila namamalayan. Ay, sa wakas, nandito na rin tayo. Oo, pumunta na kagad tayo sa lolo mo. Kailangan ko na talaga ng tulong niya. Halos lumaylay na ang dila nila dahil sa pagkahingal. Pero dumiretso na kagad sila sa bahay nila Darwin. Naabutan nila si Lolo Goryo at Julio na nag-uusap. Napatayo ang maglolo nang pumasok si Darwin at Maricel. Bakit ganyan ang mga itsura niya? Pawis na pawis at hingal na hingal. Lo, nandito na kami. Maricel, sabi mo na kay Lolo, bilis. Mang Goryo, may matagal na kasing sumusunod sa akin. Lagi siyang nakamanman, kahit noon pa. Hindi ko alam kung bakit ako ang ginugulo niya. Basta isa siyang aswang. Inaaswang niya ako. Tulungan niyo po ako, Mang Goryo. Ano po bang gagawin ko para tigilan niya na ako? Inaaswang ka? Iyong baka mo? Nakahinga ng maluwag si Darwin dahil mukhang hindi umaatake ang pagkabingi ng kanyang lolo.
Opo, hindi ko nga po maintindihan kung bakit eh. Wala rin naman akong ginagawang masama sa iba. Ay sige, maupo muna kayo. Julio, ihanda mo nga kami ng maiinom para kumalma ang dalagang ito. Ano nga bang pangalan mo? Maricel po. Miracle? Maricel po. Maricel. May muscle? Sino may muscle? Nagtataka na si Maricel noon dahil akala niya binibiro lang siya na matanda. Pasensya ka na Maricel May pagkabingi kasi si Lolo eh. Lo, maganda po ang pangalan niya kagaya ng kay Lola Puring. Ang pangalan niya po ay Maricel. Maricel. Anak ka ni Felisa na. Opo. Ano nangyari? Lo, naglakad po kasi kami. Kanina po may sumunod po sa aming matanda. At ang matandang lalaki pala na yon ay ang matagal nang nagmamanman kay Maricel. Siya rin po yung matanda na nakausap ko sa tapat. Sinabihan pa nga ako na wag makikialam eh. At ang matandang yon ay umami na aswang daw siya. At ang weird Lo, tinatawag niyang puring si Maricel. Kilala ko na kaagad ang sinasabi niyo. Maricel, alam mo ba kung bakit ka tinatawag na puring na matandang yon? Umiling lang ang babae. Tingnan niyo ang larawan na yon. Tinuro ni Lolo Goryo ang nakadikit na larawan ni Puring sa dingding. Nanlaki ang mata ni Darwin at Maricel. Hindi naman makapaniwala si Maricel na hawig niya pala ang matandang si Puring noong kabataan nito. Ang sumusunod sa iyong matanda ay si Pilo, isang aswang. Patay na patay kay Puring yon. Nagliligawan pa lang kami ni Puring may gusto na siya kay Puring. Kaso nadiskubre ko na aswang siya. Kaya nilayuan siya ni Puring. Akala niya siguro ikaw si Puring. Magkahawi kasi kayo nung kabataan pa ng asawa ko Baliw na aswang yon. Kaya kahit alam niyang wala na si Puring sa mundong ito iniisip pa rin niyang nabubuhay pa rin si Puring sa pamamagitan ng mukha mo. Matagal niyo na po bang alam ito? Oo. Pambihira. Bakit hindi mo naman sinasabi sa kanya, Lo? Hindi naman siya nagtatanong Napapakamot na lang sa ulo si Darwin. Si Pilo ang nagnakaw ng natitirang yaman ng asawa kong si Puring. Sa mismong kaarawan niya, haharapin ko siya para bawiin sa kanya ang ninakaw niya. Hindi ako maaaring pumayag na nabubuhay pa rin siya sa mundong ito. Mang Goryo, ano po bang pwedeng solusyon para lubayan na ako ng matandang aswang na si Pilo? Huwag ka na munang lumabas hanggat maaari. Huwag kang lalayo. Nang sa ganon mas madali kaming makaresponde sa iyo. Madali lang patayin ang mga aswang na yan. Kailangan ko lang silang makaharap. Lo, nagtatrabaho po kasi si Maricel Hindi pwedeng hindi siya aalis. Bakit ka naman gagalis? Ano ka ba? Aso ka ba para galisin? Ang sinasabi ko, manatili lang sa bahay. Kung may ibang pupuntahan, wag na muna. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa kahit na ano pang bagay sa mundo. Ikaw ang target niya, Iha. Hindi bale. Heto, halika. Bibigyan kita ng mabisang pangontra. Nang sa ganun hindi ka niya basta nahahawakan. May kung anong kinuha ang matanda na singsing sa maliit nitong baul. Isinabit sa kwintas ng dalaga ang singsing. Para po saan to? Hindi yan para sa santo. Para yan sa'yo. Bakit? Santo ka ba? Kakasabi lang kasi ni Lolo pangontra yan Napatango na lamang ang babae. Pagkatapos kausapin at sabihin ang mga dapat at hindi dapat gawin, nagpasya na rin si Darwin na ihatid si Maricel sa bahay nito. Inimbitahan pa nga ito ni Aling Feliz na kumain, ngunit tinanggihan na yon ni Darwin. Lutang at balisa ang utak ng binata nang makabalik na siya sa bahay. Ibinagsak niya ang sarili sa upuan at napatingalan na lamang. Kuya, nakita mo ba si Lolo? Hindi ba kayo ang naiwan dito? Akala ko sasabay sa iyo Lumabas siya kanina pero hindi pa nabalik. Tingnan mo nga sa kwarto niya kung may nakasabit pang espada doon. Espada? Sumilip nga si Julio roon pero wala na itong nakitang nakasabit. Kuya, wala naman Pagkarinig pa lang ni Darwin noon ay napatayo kaagad siya. Natataranta ang muka. Oh, bakit? Si Lolo,
Baka pinunta niya na si ano bang pangalan ng matandang aswang na yun? Ha? Ewan. Piko? Hindi. Halika, samahan mo na nga lang ako. Hanapin natin si Lolo. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Tumakbo palabas ng kanilang bahay ang dalawa. Tiningnan nila sa kalsada ang matanda, pero wala silang makitang Goryo. Halos malibot na rin nila ang buong barangay, pero wala. May nabanggit ba sa'yo si Lolo na lugar na pwede niyang puntahan? Napaisip sandali si Julio. Naalala nito ang kwento ng kanyang lolo Goryo na dumadalaw ito sa puntod ni Puring. Alam ko na, sa simenteryo. Baka dumalo na naman siya sa puntod ni Lola. Walang sinayang na pagkakataon ng magkapatid. Nagtanong-tanong sila sa mga nakakasalubong nila. Tinuro din naman kagad sa kanila kung saan ang daan patungong simenteryo. Mabilis ang ginawang pagtakbo ni Darwin at Julio na parabang mauubusan sila ng lupang aapakan. Pagkaraan lang ng 5 minuto, nakita na rin nila ang sementeryo. Sa area nila, yun lang ang natatanging madilim. Unang tingin pa lang ng dalawa ay tumayo na kagad ang kanilang balahibo. Nakakadagdag pa sa kanilang kaba ang malamig na simoy ng hangin. Idagdag pa ang tunog ng kuliglig na parabang sinasadyang takutin sila. Kuya, nakakatakot naman dito. Kalimutan mo muna yung takot mo. Ang mahalaga si Lolo. Tara! Sumampa sila sa nakasaradong gate na ginapangan na rin ng mga halaman. Sa unang puntod pa lang ay napatigil na si Julio, pero wala rin itong nagawa ng kaladkarin ni Darwin. Lalasan mo mga mata mo para makita natin agad si Lolo. Nakarating sila sa kalagitnaan na ng sementeryo, pero hindi pa rin nila nakikita ang kanilang mahal na lolo. Mga ilang sandali lamang ay nagtago ang dalawa nang may maramdaman silang pagaspas ng pakpak. Masyadong malakas ang tunog na kanilang naririnig. Kaya naman alam kagad nila na hindi yung basta-basta ibon lang. Marahang sumilip si Darwin sa nicho. Nakita niya ang isang babae na may pakpak na nakadapo sa mga nichong nakapatong-patong. Gagi! Aswang din! Kalahati ang katawan! Di ba mambubungal yan? Anong mambubungal? Manananggal, baliw! Hindi na nakapagsalita ang dalawa nang biglang lingunin na sila sa pinagtataguan nila. Hindi na sila dapat makikita roon. Kung di lamang nahawakan ni Julio ang bungo ng tao sa nakabukas na nicho. Ipungo! Huli na ng takpan ni Darwin ang kanyang bibig. Nakita na lang nila ang manananggal na patungo na sa kanilang kinalalagyan. Nang kaunti na lang ay malalapitan na sila, biglang sumulpot si Lolo Goryo. Gamit ang espada na daladala, tinarak yun na matanda sa dibdib na manananggal. Bagsak kagad ang aswang nang hugutin ni Lolo Goryo ang espada. Nakita pa ng magkapatid kung papaano umusok ang manananggal at unti-unting inagnas. Ano ba kasi ginagawa nyo rito? Lo, astig yung espada mo Anong meron dyan? Dinaig pa yung kay Voltes 5, yung laser sword. Espada ito, hindi empanada. Itong espada na ito ay pamana pa sa akin ng lolo ko. Lahat ng aswang na mapapatay nito patay pati kaluluwa. Lo, ano rin bang ginagawa nyo dito? Dinadalaw nyo ba puntod ni Lola Puring? Mga apo, sa sementeryong ito nagkukuta ang mga aswang na pinamumunuan ni Pilo. Ngayon ng gabi nababawin ko na ang ninakaw niyang yaman sa inyong lola. Lo, akala ko ba hihintayin natin ang kaarawan niya? Napakadelikado rito. Hindi na natin hihintayin ang kaarawan niya. Papatayin ko na siya bago pa madagdagan ng 1 taon ang edad niya. Isa pa, para na rin hindi mapahamak ang kaibigan mong si Miracle. Lo, hindi po Miracle. Maricel, Lo. Ano? Marcelo? Lolo naman bingi ka pa rin sa ganitong sitwasyon. Kung kasama lang natin si Lola Puring, di sinigaw-sigawan ka na nun. Suminyas ang matanda na manahimik, kaya agad namang tinikom ng dalawa ang kanilang mga bibig. Maingat na naglakad ang matanda at sumunod din naman ang magkapatid. Sa katunayan, ayaw ko kayong isama sa laban na ito. Pero wala akong magagawa. Nandito na kayo Sumunod kayo sa akin. Pupunta tayo sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad ay nakaamba lamang ang espada na hawak ng matanda. Samantalang si Darwin at Julio may hawak ng latigo na bigay ni Lolo Goryo.
Bitbit na rin nila ang ibang gamit ng albularyo kung saan naroon ang mga panlaban nila sa aswang. Nang marating na nila ang dulo ng sementeryo, ay tumigil sila sa gilid ng isang nicho. Yung nicho na yan, ayon, yung binabakuran ng bakal. Kaya may gaserang ilaw dyan. Dyan kasi pumapasok ang mga aswang. Sigurado ka, Lo? Doon mismo sa nicho? Anong lechon pinagsasabi mo? Nasa kalagitnaan tayong nagbabadyang labanan puro pagkain ang nasa isip mo. Lechon ka dyan. Nicho! Tara, sumunod na kayo. Ihanda nyo na yung mga sarili ninyo. Siniguro muna nila na walang nakakakita sa kanila bago sila lumapit doon. Pumunta sila sa likuran ng nicho. Mayroon doong isang maliit na pinto, ngunit kasya pa rin ng isang tao. Malas, nakasarado. Hintayin na muna natin may magbukas, Lo. Tapos saka tayo umatake para makapasok tayo. Mas mainam nga yun. Tara, dito muna tayo sa gilid. Mahigit 1 oras silang nagtiis na malamukan sa kanilang kinalalagyan. Maya-maya pa, nakita nilang may lumabas na isang babae. Kumukulo ang langis ni Lolo Goryo kaya alam nilang aswang yon. Nang mapansin ni Lolo Goryo na isasara na ng babae ang pinto, mabilis itong lumabas at inatake ang aswang. Bago pa makaporma ang babaeng aswang, ay nataga na ito ni Lolo Goryo. Bulagta at inagnas kagad ang babae. Naiwan itong nakabukas ang pinto. Lo, ang galing mo! Astig! Parang hindi ka nirarayuma. Saka na kayo bumilib kapag nakita nyo na akong makipaglaban sa mga nasa loob. Handa na ba kayong bumaba sa impyerno? Nagkatinginan na magkapatid. Aminin man nila o hindi, kitang-kita sa kanilang muka ang labis na kaba. Nauna nang bumaba ang albularyo. Kung ito ay kalmado lang at sanay na sanay, si Darwin at Julio naman ay nanlalambot ang mga tuhod. Tila isang sikretong tunnel ang daan na binababa nila. May mga nakadikit na sulo sa pader. Lo, sigurado ka ba na dito yon? Parang si Satanas yata naghihintay sa atin sa dulo nito eh. Ano ba kasing yaman ni Lola Puring na ipinaglalaban mo? Kapag nagkaroon ka na ng asawa, maiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Napailing na lamang si Darwin. Alam niyang walang balak magsabi ang albularyo, kaya itinoon na lamang niya ang atensyon sa kanilang nilalakaran. Makalipas lang ang halos 5 minutong paglalakad, may inakyat na silang hagdanan. Lumabas sila sa isang lumang balon. Pagsilip nila, nasa likuran na sila ng isang luma at abandonadong simbahan na nakatirik sa gitna ng kagubatan. Sinasabing ang simbahan na yon ay inabandona sa pananakop pa lang ng mga Hapon. Sa loob ng simbahang yan ay nagtatago ang mga aswang. Sa katunayan, kahapon ko lang din natuklasan na dito pala sila nagkakampo. Lo, ilang aswang naman kaya ang makakaharap natin bago natin makuha yung yaman ni Lola Puring? Dahil nabawasan na natin sila ng 2, marahil nasa 8 na lang sila, kasama na roon si Pilo. Haba ng hair ni Lola Puring, no? Pati aswang nakagusto sa kanya. At patay na patay pa sa kanya. Pambihira. Aba, baka hindi nyo na itatanong. Sa dami ng maliligaw niya ako ang nagwagi. Ikaw naman talaga, Lo eh. Kasi kung hindi, wala kami ngayon. Nanahimik ang tatlo sa bulong-bulungan nila nang marinig nila ang pagpapatugtog ng kampana ng mga aswang. Tagaktak na ang pawis ni Darwin sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kinakapitan na naman siya ng takot at kilabot. Papasukin na natin ang simbahan. Kahit na anong mangyari, wag na wag kayong lalayo sa akin ha. Naiintindihan nyo? Sana, kahit na anong mangyari, kami ang maintindihan mo, Lo. Bingi-bingi ka kasi. Bawat takbang palapit sa pinto sa likod ng simbahan, matinding kaba ang kanilang nararamdaman. Hindi nila inakala na ang tahimik sanang bakasyon nila ay magiging kababalaghan at mas exciting. Marahang itinulak ni Lolo Goryo ang pinto. Sa parte pa lang na yon ay may sumalubong na kaagad sa kanilang lalaking aswang. Hindi nagdalawang isip si Darwin at Julio. Hinagupit nila ng latigo. Kaso nga lang, hindi nila natamaan dahil hindi naman sila marunong gumamit ng latigo. Nakadistansya lang ang aswang na yon. Nagawang sumigaw ng aswang para tawagin ang iba pa nitong mga kasama. Pambihira naman kayo, Ako na nga!
Si Lolo Goryo na ang pumorma sa harapan. Pag-angat pa lang ng matanda ng espada, naramdaman na kaagad ng aswang na nasa delikado ang buhay niya. Dahan-dahang umatras ang aswang. Bago pa yun makaalis, buong lakas na tumakbo si Lolo Goryo palapit. Nakailag ang aswang, pero dahil sa husay ng matanda, tinamaan niya yon sa pangalawang pagkakataon. Nangisay-ngisay ang aswang habang nakahandusay sa lapag. Yari na, dumami na sila. Lo, may anim pa. Mas aning ka! No, kung bata to ah! Binalikan ng albularyo ang dalawang apo na walang ginawa kundi matakot. Anong silbi ng hawak nyo kung hindi nyo magagamit? Sana ako na lang mag-isa. Kawawa naman kayo. Baka isang sapak lang sa inyo ng aswang tigok na kayo. Umalibot na sa kanila ang apat na aswang. Si Darwin at Julio naman ay parang tanga lang natatago-tago sa likuran ng kanilang lolo. Salo-salong atungal na ang kanilang naririnig. Nagiging dahilan yon para tumiklop ang magkapatid. Samantala, iwinasiwas na ni Lolo Goryo ang espada. Dahilan para bahagyang dumistansya ang mga aswang. Nasaan na ang amo ninyo? Hindi kayong gusto kong makaharap! Isang matandang lumabas mula sa pintuan. Ang matandang pamilyar kay Darwin. Nakangiti ito sa kanila at parabang masaya pa ito dahil nagpunta sila roon. Maligayang pagdating sa inyo, Goryo. Nagsama ka ba talaga ng 2 bobwet? Anong puwet? Ako ba'y niloloko mo? Ang mabuti pa, halika na rito, tapusin na natin ito. Nang sa ganun ay maibalik ko na sa akin ang dapat maibalik. Tumawa ng malakas sa matandang si Pilo. Sa itsura pa lang nito, talagang wala itong balak na isuko ang sinasabing kayamanan. Goryo naman, matagal na tayong magkakilala. Parang hindi mo alam na mas gusto ko pang mamatay kaysa makuha mo ang kailangan mo sa akin. Hindi ako sakim! Ikaw ang sakim! Kahit hindi sa'yo kinukuha mo! Kahit kailan talaga ang bingi-bingi mo! Ay nako, tapusin na nga natin ito dahil sumasakit na ang ulo ko sa iyo, Goryo. Mga aswang, pagtulungan ninyo ang matandang bingi na yan! Pagkautos ni Pilo sa 4 nitong kasamahan, ay dali-daling nagsilundagan ng mga yon. Pero dahil sa husay ni Lolo Goryo sa paggamit ng espada, nagawa niya agad mataga ang isa sa mga aswang. Natakot ang mga yon nang makitang nangisay ang kasama nila at naagnas kaagad. Hindi pa nakontento si Lolo Goryo. Inatake niya rin ang 2. Tinamaan niya rin yon kaya agad ding bumagsak. Isa na lamang ang natitirang kasama ni Pilo sa mga sandaling yon. At naduwag pa yon dahil sa sinapit ng kasamahan nila. O ano na, Pilo? Naiinip na ako. Tapusin na natin to. Partida, walang silbi ang 2 kong kasama, ha? Napakamot sa ulo ang magkapatid. Lolo naman, naiinip ka na ba? E di simulan na natin. Nagulat ang albularyong si Goryo nang atakihin ni Pilo ang binatang si Julio. Huli na nang nakailag ang lalaki. Kaya naman natama nito sa kanang balikat. Agad itong dumugo. Mabilis din naman tumakbo si Pilo papunta sa itaas ng simbahan. Kahit na kailan, isa ka pa ring traidor at duwag. Dinadamay mo ang walang kalaban-laban. Mabuti na lang talaga at hindi ikaw ang pinili ni Puring. Humalakak lang si Pilo. Kakaibang ligaya ang nararamdaman nito. Ayos ka lang ba, Julio? Hawak-hawak ni Darwin si Julio habang halos mapayak na ito sa hapdi. Ayos lang naman po ko, Lo. Malayo ito sa bituka. Ay talagang malayo rito ang butika. Kaya wala kang mahahanap na gamot rito. Darwin, itabi mo na lang ang kapatid mo at ako na ang bahala sa aswang na ito. Nakaramdam na ng inis sa matandang albularyo. Pasimple itong may dinukot sa kanyang bulsa. Mabilis nitong binato sa kinalalagyan ni Pilo yun. Hindi alam ni Pilo na yun pala ay isang maliit na kutsilyo. Tumarak yun sa kanyang balikat. Dahilan para bumagsak din siya. Paakyat-akyat ka pa dyan sa taas, babagsak ka rin naman. Bago kita tapusin, sabihin mo muna sa akin kung nasaan ang yaman ni Puring. Paggewang-gewang na tumayo ang aswang na si Pilo. Pero sa halip na sumagot ng maayos, tumawa na naman ito para asarin si Lolo Goryo.
Kailangan mo muna akong patayin para malaman mo. Kapag nanalo ka, sasabihin ko sa'yo. Bagyang lumapit si Lolo Goryo. Alam nitong may hinahandang pag-atake si Pilo, kaya hindi ito naging kampante. Bakit? Makakapagsalita ka pa ba kapag pinatay na kita? Hindi mo ako maloloko, Pilo. Hindi ako kahapon pinanganak. Di kung ganon, humanda ka na lang. Magpaalam ka na sa mga apo mong walang silbi. Bigla na lamang nagbago ang itsura ni Pilo. Tila ba mas lumaki at mas naging makisig ang katawan nito. Nasa saktong itataga na sana ni Lolo Goryo ang espada nang biglang mahawakan siya nito sa kamay. Binalibag ang matanda sa puno ng nyog. Nagulat naman ang magkapatid sa kanilang nakita. Julio, dito ka lang. Tutulungan ko si Lolo. Binagsak ni Darwin ang kapatid na si Julio na parabang wala yung iniindang sugat. Tumakbo si Darwin palapit sa matanda. Lo! Nakahawak pa sa balakang si Lolo Goryo habang nakaupo. Parang hindi na nito kakayanin pang makatayo. Ang sakit ng katawan ko, Diyos ko. Pero ang espada, kailangan ko makuha ang espada. Ako na po ang gagamit ng espada nyo. Ako ang tatapos sa halimaw na ito, Lolo. Hindi ako halimaw. Ayon si Pilo. Siya ang halimaw. Malabo ba mata mo? Napahinto ang matandang si Goryo nang makita nitong nadampot ng binata ang kanyang espada. Nanlaki ang kanyang mga mata na may halong tuwa. Gawa mong hawakan ng espadang yan. Ibig sabihin, ikaw ang susunod na tagapagmana niyan. Tagapagmana, Lo? Napilitan si Darwin na iwas-iwas ang espada nang atakinan ni Pilo ang kanyang lolo. Sa unang beses na ginamit niya yon, natamaan niya kagad ang aswang na si Pilo. Nasugatan niya yun sa braso. Kaya naman lumayo ng kaunti ang aswang at nagkaroon ng pagkakataon si Darwin na akayin ng kanyang lolo. Lo, nagawa ko. Pinahaga mo ko, Apo. Sa ngayon, haharapin natin ang isang ito. Nakita nilang tila na bahala na si Pilo sa mga sandaling yon. Kaya naman sinamantala na yon ng maglolo. Naglabas na naman ng maliit na kutsilyo ang matanda. Pinatamaan na naman ito si Pilo sa kabila namang braso. Aba, Diyos ko ka naman, bata ka. Ano bang ginagawa mo dyan? Umatake ka. Pambihira ka naman, oh. Tumakbo si Darwin palapit kay Pilo. Sinubukan niyang patamaan ng aswang gamit ang espadang yon. Pero hindi na siya nakatama. Saan pa? Aba, sumasakit ang ulo ko sa iyo eh. Aatake na sana ulit si Darwin nang gumapang naman si Pilo patungo kay Lolo Goryo. Nakalmot ang matanda at nabalibag na naman sa lapag. Lo! Kahit medyo nag-aalangan, ay lakas loob na lumapit si Darwin. Paghagupit niya ng espada, ay tinamaan ng aswang sa gilid na leeg. Dahil doon, bumagsak si Pilo. Sinusubukan nitong makatayo pero bumagsak ulit. Ang daya mo, Goryo. Akala ko ba walang silbi tong apo mo? Ay may silbi yan. Yung isa ang wala. Iika-ika pang bumangon si Lolo Goryo. Kahit matanda na ito, ay kinakaya pa rin ito ang bugbog na katawan. Mabuti pa, ituro mo na lang sa akin kung nasaan ang yaman ni Puring. Para bago ka man lang mawala, may maganda kang nagawa para sa kanya. Mauuna akong makakita kay Puring. Ibig sabihin, ako pa rin ang nanalo sa ating dalawa. Ay, huwag ka magsalita na parang sa langit ka mapupunta. Kampung ka ng demonyo. Ibabagsak ka ng Diyos sa impyerno. Kahit na sumusuka na ng dugo, nagawa pa rin tumawa ni Pilo. Kung gagawa ko ng mabuti ngayon, edi sa langit ang punta ko. Yung yaman ni Puring, nasa loob, nasa likuran ng altar. Sumenyas na si Lolo Goryo kay Darwin para tapusin na ang naghihingalong si Pilo. Namilog ang mata ng binata sa gustong mangyari ng kanyang lolo. Lo, hindi ako pumamatay ng tao. Hindi naman tao yan, ano ka ba? Aswang yan! Kahit na, may buhay pa rin yan. Iyo, sige na, tapusin mo na ako. Nanalo na kayo sa laban. Hindi po talaga kaya, Lo. Nagulat na lang sila nang nakalapit na pala si Julio sa kanila. Inagaw ni Julio ang espada at walang pagdadalawang isip na tinaga si Pilo.
Nalugutan agad ng hininga ang aswang. Unti-unti na rin yung naagnas. Hindi naman makapaniwala si Lolo Goryo at Darwin. Hindi nila inaasahan na gagawin yon ni Julio. Bakit? Bakit mo? Ito kasi si Lolo eh. Sabi na wala akong silbi. Wala naman akong sinabi na wala kang sindi ah. Bakit may sindi ka ba? Adik ka ba? O kandila ka ba? Bumuntong hininga na lamang si Darwin ng mga sandaling yon. Nang masiguro na nilang wala ng aswang sa paligid, pumasok na rin sila sa loob ng simbahan. Hindi na mukhang simbahan ang nasa loob. Wala ng ribulto ni Jesus at ng mga santo ninyo. Napalitan na yun ng mga nakakatakot na imahe at disenyo. Demonyo na rin ang nasa altar ng simbahan. Sa wakas, mababawi ko na rin ang yaman ng aking asawa. Lo, balato ah. Ano ba kasi yan, Lo? Ginto ba yung yaman ni Lola Puring? Para sa akin, ginto yun. Kaya dapat matuwa tayo dahil magiging masaya na rin ang lola ninyo sa itaas. Naglakad na sila palapit sa altar. May nakita silang maliit na drawer sa likuran. Nang hilahin nila yon, bumungad ang isang maliit namang baul. Kasing laki lang ito ng notebook. Ito na nga, sa wakas! Tila nanginginig ang mata ni Darwin dahil sa pagkasabik. Samantalang si Julio ay parang namamanhid sa sakit dahil sa tuwa. Buong akala nila makakapagpayaman sa kanila ang kung anuman ang nasa loob ng maliit na baul na yon. Tapos na ang laban. Tayo na at umuwi na tayo. Sandali lang, Lo. Pwede bang gamutin mo muna sugat ko? Baka maubusan ako ng dugo eh. Ay, oo nga pala. O sige, maupo ka. Masaya si Darwin noong mga sandaling yon dahil kitang-kita niya ang kasiyahan sa mata ng matandang albularyo. Para bang hindi man lang yun nabugbog. Masigla si Lolo Goryo hanggang sa sila ay makauwi na sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang araw, naging panatag na rin ang kalooban ng dalagang si Maricel. Nalaman kasi nito na namatay na pala ang aswang na sumusunod sa kanya. Samantala, gabi-gabi namang sinusundo ni Darwin ang dalaga. Nagkakamabutihan na rin ang dalawa habang tumatagal. Gusto mo daan muna tayo sa amin bago ka umuwi? Gusto ko sanang sabihin sa kanila na nililigawan na kita. Nililigawan mo na pala ako? Oo, bakit? Hindi mo ba nararamdaman? Ibig kong sabihin, hindi ka man lang nagsasabi. Ang mga Manila boy kasi hindi na nagsasabi kung manliligaw eh. Go agad. Nagtawanan na lamang ang dalawa at naglakad na rin patungo sa bahay ni Lolo Goryo. Nang makarating na sila roon, naabutan nila si Julio na nasa pintuan. Tulala, malayo ang tingin at parang wala sa sarili. Uy, anong nangyari? Okay ka lang ba? Kuya, yung yaman ni Lola Puring. Oh, bakit? Hindi ba tayo hatian ni Lolo? Malabong atiyan niya tayo, kuya. Bakit naman? Kasama naman tayo sa pagresolba ng problema at sa pagkuha ng yaman. Maya-maya lang, lumabas na rin ang matandang si Goryo, dala ang maliit na baul. Maraming salamat sa inyo mga apo. Sa wakas, nandito na ang gintong yaman ng aking asawa. Pagsilip ni Darwin sa baul, nakita niya roon ang isang panty na kulay ginto. Tila gumuho ang mundo ni Darwin sa kanyang nakita. Buong akala kasi nila, isang yaman yon na maaring bumago ng buhay nilang apat. Lo, seryoso ka ba? Yan yung yaman ni Lola Puring? Yung pinagbuwisan natin ng buhay? Panty na kulay gold? Oo, ito nga. Alam mo kasi, paborito ito ng lola mo. Binili ko kasi sa kanya ito nung nagliligawan pa lang kami. Aba, ang mahal nito ha. Isang beses niya nga lang itong isinuot eh. Para sa akin, kayamanan itong maituturing. Kung ano ang mahalaga para sa Lola Puring niyo, abay, kayamanan na para sa inyong Lolo Goryo. Napakamot na lang si Darwin sa ulo habang tulala pa rin naman si Julio. Pambihira naman no. Halika, kumain na nga lang tayo sa loob. Iha, alam mo ba, di pa tuli. Lo naman, pati ba naman si Maricel nilalason yung ihisip? Nilalamon ng ihip? Ano yun? Ay nako, bingi ka na naman.
Tara na nga sa loob. Nagtawanan na lamang sila noong mga sandaling yon. Kahit na hindi malaking kayamanan ng nabawi nila, para kay Darwin, kayamanan na ring maituturing ang ngiti ng kanilang lolo. Isang ngiti na sinsero at busilak. Wakas,